Sabi nila, kahit na nakatira sa gintong hawla, ang kanari ay sabik pa rin sa kalangitan. Ito ang sitwasyon ni Cheng Yu, ang anak ng may-ari ng pamilya sa Huangi Group. Ngunit ang kapalaran ng isang pamilyang mayaman ay nagpapahirap sa kanya para magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Nahulog siya sa kamay ni Zhu Jin at dumanas ng lahat ng paghihirap. Ang taong may malamig na mata at mukhang pera. Gusto niyang bumangon at baguhin ang kanyang kapalaran, hakbang-hakbang para maghiganti at bawiin ang kanyang kalayaan. Nagsimula ang kwento sa eksena kung saan pumunta si Cheng Yu sa Wandu Bar para iwan ang kanyang sarili. Pumili ng isang lalaki na gusto niya at dinala siya sa bahay. Sa panahong iyon, si Jin ay pumipili ng engagement dress para sa kanyang fiancé. Sinabi na pangit ang babae, ngunit pinili niya ang kulang damit at sinabihan ang isang tao na ibalot ito para iregalo kay Cheng Yu. Bigla na lang may dumating na nagulat na si Miss Du ay pumunta sa isang bar. Si Jin ay tiwala na siya ay sa kanya, kaya walang sinuman ang maglakas loob na hawakan siya. Ngunit sino ang mag-aakalang may napakalakas na loob na sumunod sa kanya sa bahay. Nakita ni Jin iyon at mabilis na bumalik, iniiwan ang kanyang magandang fiancé. Pagdating niya, nakita niya si Cheng Yu at ang binata na nag-iinuman. Ang binata na dinala ni Cheng Yu ay hindi natakot at tumayo pa at mumiti ng mapait. Young brother, matagal na tayong hindi nagkita. Ang mga salitang iyon ay nagpa-shock kay Cheng Yu. Ang kanyang mga mata ay naging I at ang kanyang bibig ay naging O. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pinakot siya ni Zhu Jin, Pei Zeng, aking mabuting kapatid, mukhang naghihirap ka. Dumating ka pa sa Wandu para ibenta ang iyong sarili. Nagsisisi ka ba na umalis ka sa pamilya Zhu? Sumagot si Zeng, kung nanatili ako sa pamilya Zhu, ikaw ang magdurusa. Para sa akin, ang pagdadala ng pangalang Zhu ang pinakakasuklam-suklam na bagay. Pagkatapos magsalita, umalis siya. Iniiwan si Zhu Jin sa isang galit na estado. Lumapit siya at sinakal si Cheng Yu. Ang kanyang boses ay puno ng selos. Anong ginawa na ninyo? Sa gitna ng pagkakasakal, hinawakan niya ang kamay nito at matapang na sumagot, magkahawak kamay, maghalikan, at sa kama. Ginawa na namin ang lahat, hanggang ayaw mo, mas magugustuhan ko. Tulad ng isang hayop na ginising ang galit, agad na ibinuhos ni Zhu Jin ang kanyang galit sa kanya. Isa pang paghagupit ang dumating na nag-iwan ng maraming malalim na sugat sa trahedya na buhay ni Cheng Yu. Nagsimula ang trahedya 3 taon na ang nakalipas, nang si Cheng Yu ay isa pang Assistant General Director sa Huangi Group. Isang beses na pumunta siya sa Wanchuan Group, napansin siya ni Jin. Pagkatapos, nagkaroon ng insidente, ang kanyang ama ay nabigo sa kanyang pamumuhunan at ibinenta niya ang kanyang anak na babae kay Zhu Jin para makakuha ng tulong. Mula noon, pumasok si Cheng Yu sa isang mahabang serya ng paghihirap. Trinato siya ni Zhu Jin na parang isang laruan, sinasaktan siya sa pisikal at mental. Kahit na sinubukan niyang tumakas ng maraming beses, hindi pa rin siya makatakas sa kamay niya. 3 mahaba at mapait na taon, tiniis niya ang lahat dahil sa mga banta na may kaugnayan sa Huangi, ang pawis at pagsisikap na iniwan ng kanyang yumaong ina. Ngunit nang umabot sa limitasyon ang sakit, nagpasya siyang simulan ang landas ng paghihiganti. Tungkol naman kay Pei Zeng, lumalabas na ang kanyang pagkikita sa bar ay hindi aksidente, kundi resulta ng kanyang pagsubaybay sa loob ng kalahating buwan. Nagplano siyang maghiganti kay Zhu Jin at sadyang lumapit kay Cheng Yu upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Ngunit nang lumapit siya, natuklasan ni Zeng na ang relasyon ni Cheng Yu at Jin ay hindi kasing malapit tulad ng nakikita ng iba. Sinasadya ba niyang galitin si Zhu Jin? Ginagamit ang kanyang 6 na pandesal upang mamatay siya sa galit. Ito ay talagang kawili-wili, mahinang tumawa si Zeng. Kinabukasan ay ang engagement party ni Zhu Jin at Lin Shu. Walang habas na dinala ni Zhu Jin si Cheng Yu sa harap ng lahat na para bang gusto niyang ipahayag na siya ay isang mistress. Pinilit din niya itong isuot ang pulang damit na sinukat ni Lin Shu na mas kapansin-pansin kaysa sa nobya na parang gusto niyang gawin siyang katatawanan sa gitna ng karamihan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maghintay doon at pumunta siya sa kanyang ama at fiancé na nag-uusap. Sinisisi ng matandang lalaki, sumikat na ang araw bago ka dumating, bakit hindi mo sinundo si Lin Shu sa mahalagang araw na ito at hinayaan siyang mag-isa? Matikas na pinagtanggol siya ni Lin Shu, masasabing masyadong gustong-gusto ng matandang ito ang kanyang manugang, ngunit ang mukha ni Zhu Jin ay malamig pa rin. Si Cheng Yu ay hindi sumunod sa sinabi ni Zhu Jin, pumasok siya sa banyo, tinanggal ang pulang damit at nagpalit ng itim na damit. Ngunit ang pagtali sa likod ay napakahirap. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Pei Zeng, bakit ka nandito? Nagulat siya na parang nakakita ng pervert. Tahimik lamang niyang itinuon ang kanyang mga mata sa sign ng banyo ng lalaki sa itaas. Namula si Cheng Yu dahil sa kanyang pagkakamali, sinamantala niya ang pagkakataon na hilingin sa kanya na tulungan siyang itali ang laso. Nang iangat niya ang kanyang buhok, hindi sinasadya na napansin niya ang mga peklat sa kanyang likod. Siya ang gumawa ng lahat ng ito. Nahihiya siyang nanatiling tahimik. Nagpatuloy si Pei Zeng sa pagtatanong, sinasabi ng lahat sa labas na ikaw ang pinakamamahal na babae ni Zhu Jin. Umiti siya ng mapait, kung talagang gusto kong pumili ng isang kabit sa inyong dalawang magkapatid, tiyak na ikaw ang pipiliin ko. Mula sa sandaling iyon, ang mistress at ang half-brother ni Zhu Jin, pareho silang parang may parehong puot. Sinasadya man o hindi, ginagamit ang isa-ki-isa upang makamit ang kanilang sariling layunin. Sadyang ibinagsak niya ang kanyang hikaw upang bigyan si Pei Zeng ng pagkakataon na kunin ito na nagpalapit sa kanilang dalawa. Sa panahong iyon, tumingin sa paligid si Zhu Jin, ngunit hindi niya nakita si Cheng Yu. Tinanong niya ang mga staff sa banyo at sinabi nila na nasa loob siya, ngunit kahit na pumasok siya, hindi niya ito nakita. Mabilis na hiniling ni Cheng Yu kay Pei Zeng na magtulungan upang gumawa ng kaguluhan.
Nang pumunta siya sa banyo, nakita niya si Pei Zeng na yakap ang isang babae na nakaitim na damit. Nag-alinlangan siya, ngunit naalala niya na si Cheng Yu ay nakapulang damit. Gayunpaman, isang pakiramdam ng pagkabahala ang sumagi sa kanyang isipan. Nilapitan niya ang babae upang makita ng malinaw ang kanyang mukha. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang ama na pinilit siyang bumalik sa party. Lumabas na nagtatanong ang mga magulang ng kanyang fiancé at mumiti lamang siya ng mapait habang pinakikinggan ang dalawang matanda na nag-uusap. Ang engagement party sa pagitan ng dalawang pamilya ay naganap na parang isang set na laro ng chess. Kahit na ayaw niya, kailangan pa rin ni Zujin na tanggapin ang kasal na ito upang palakasin ang posisyon ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay umupo din si Pei Zeng upang makisalo sa kanyang half-brother. Nagsimula na ang party at inanyayahan sina Zujin at Lin Shu na umakyat sa entablado. Pagkatapos ay sa gitna ng karamihan, biglang tumigil ang kanyang mga mata. Si Cheng Yu, nakasuot siya ng isang itim na damit na pamilyar, eksaktong kapareho ng damit ng babae na niyakap ni Pei Zeng kanina. Sa sandaling iyon, bigla niyang naintindihan ang lahat na niloloko siya sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang kanyang galit at selos ay umusbong na parang alon, ngunit sa ilalim ng tingin ng daan-daang bisita, kailangan ni Zujin na magpigil. Ngunit patuloy siyang nakatingin kay Cheng Yu, kaya si Lin Shu ay kailangang maging proactive. Matapos ang lahat ng pamamaraan, matalinong sinabi ni Lin Shu kay Zujin na hindi siya interesado sa kanyang nakaraan, ngunit mula ngayon, siya lang ang maaaring nasa tabi niya. Tumawa si Zujin, ang kasal natin ay para lamang sa interes, huwag mong isipin na may iba pa. Pagkatapos magsalita, iniwan niya ang kanyang fiancé at agad na hinanap si Cheng Yu. Sa galit niya, hinila niya siya sa isang convertible na kotse. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang liig. Ang kanyang boses ay puno ng selos at galit. Sa tingin mo ay nakaka-excite ang makipagkita sa aking kapatid, hindi ba? Ginawa mo ang bawat galaw na parang tinatapakan mo ang aking minahan. Ipakita mo sa akin kung paano mo siya inakit. Pagkatapos sabihin iyon, galit na galit niyang pinunit ang kanyang damit, hindi binibigyan siya ng pagkakataon na lumaban. Sa kanyang desperadong pagpupumiglas, patuloy niyang sinakal ang kanyang liig. Ang kanyang boses ay puno ng paghama. May lakas ka ba ng loob na gumawa ng isang immoral na bagay, nakikipag-ugnayan sa aking kapatid, at mayroon pa ring kahihiyan? Ngayon, nagkukunwari ka na conservative at inosente, para kanino? Hindi pa ba sapat ang ibinigay kong gantimpala sa iyo kahapon, o gusto mo pa itong subukan muli? Si Cheng Yu, na mailalamunan na namamaos, ay hindi pa rin sumuko. Hinamon niya, kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Ngunit habang mas lumalaban siya, mas nagiging parang baliw na hayop siya. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na busina ng kotse ang tumunog. Lumabas si Pei Zeng na may nakakainis na ngiti sa kanyang labi. Hindi ko pa nakita ang aking kapatid na ganito. Hindi ba ako nakakaabala sa inyong dalawa? Agad na binitawan ni Zujin ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay kalmado. Hindi ko alam kung bakit ka biglang lumabas at ginugulo ang pamilya Zhu. Ngunit babalaan kita, huwag mong galawin ang mga gamit ko. Umiti si Pei Zeng, malamig na sumagot, ang gamit mo. Mukhang hindi ka talaga naturuan ng pamilya Zhu. Siya ay isang tao, hindi isang bagay. Pagkatapos magsalita, binuksan niya ang pinto ng kotse at tinulungan si Cheng Yu na lumabas. Hindi binitawan ni Zujin, ngunit mayroon ding mabuting kapatid si Pei Zeng. Agad na dumating ang kanyang assistant at dinala si Cheng Yu palayo. Kahit na namumutla siya sa galit, kailangan pa rin ni Zujin na bumalik sa pamilya. Sa harap ni Pei Zeng, pinilit siya ng kanyang ama na lumuhod at humingi ng tawad dahil sa pag-iwan sa kanyang fiancé bago pa matapos ang party. Ayaw manatili ni Pei Zeng, ngunit gusto pa rin ng matanda na bumalik siya at tulungan ang kanyang nakababatang kapatid sa kumpanya. Ayaw ni Pei Zeng, gusto niyang kumita at gumastos ng sarili niyang pera. Kaya tinuro siya ng matanda at sinabing umalis, at umalis kaagad si Pei Zeng nang hindi lumilingon. Nagalit si Zujin, siya ay isang Pei, ama. Galit na galit si Amy Zhu na sinipa niya si Zujin, at pagkatapos ay patuloy na hinahagupit ang kanyang anak. Sa pamamagitan nito, malinaw na makikita kung paano nabuo ang pagkatao ni Zujin mula sa malupit na paghagupit ng kanyang ama. Habang nakaupo sa kotse, kahit na masakit ang kanyang katawan, desidido si Zujin na huwag pumunta sa ospital. Sa halip, isa lang ang mahalaga sa kanya, kung nasaan si Cheng Yu. Nang malaman niyang magpapakita siya sa isang brand sharing event, agad siyang nagutos na pigilan ang lahat ng kumpanya na makipagtulungan sa Huangi upang mapilitan siyang bumalik at magmakaawa sa kanya. Sa brand sharing event, walang sinuman ang naglakas loob na makipagnegosyo kay Cheng Yu. Talagang kakaiba ang kamay ni Zujin, kaya naisip niya ang isang bagong lugar, ngunit sila ay hindi inaasahang bisita. Mabuti na lang, may isang matabang lalaki na bukas palad na dinala siya sa loob upang makita si Manager Liu o AV God. Sino ang mag-aakala na si Pei Zeng ay assistant pala ni Manager Liu? Nang magsalita siya ng ilang salita, isinasaalang-alang na agad si Cheng Yu para sa isang pakikipagtulungan na kinukuha ang pwesto ng matabang lalaki. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat para dito, inanyayahan ni Cheng Yu si Pei Zeng na uminom. Nag-usap at nagbahagi sila ng mga kwento tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Sa hindi inaasahan, sa sandaling ito, aksidenteng dumaan si Zujin at agad na tumakas si Cheng Yu nang makita siya. Hinabol niya siya at paulit-ulit na tinanong si Pei Zeng, si Cheng Yu ba ang babae kanina? Umiti lang si Pei Zeng at malamig na sumagot, nandito siya, paano ko malalaman? Pero, hindi ba sinabi mo na ang babaeng ito ay pag-aari mo? Ano nang nangyari? Hahayaan
hayaan mo ba siyang tumakas? Pinigilan ni Zujin ang kanyang galit, sinusubukang hanapin si Chengyu, ngunit wala siyang makitang anino nito. Sa pagtakas, hindi sinasadyang nakita ni Chengyu si Pei Zeng, at pumasok silang dalawa sa isang saradong silid. Tiningnan niya ito nang may mapanlinlang na tingin, at may kumpiyansang tinig. Sinadya kong tumakas para lang makita kung tutulungan ako ni Assistant Pei. At sa totoo lang, hindi mo ako binigo. Magsugal tayo, taya ko natutulungan mo pa rin ako. Kinaumagahan, habang masayang nag-aalmusal si Chengyu, biglang tumunog ang telepono. Tumawag si Zujin, nag-uutos, umuwi ka ng maaga ngayong gabi. Kinagabihan, nang bumalik si Chengyu, naghihintay na si Zujin. Tinanong niya ito, na may boses na puno ng selos at galit, bakit ka nakikipag-ugnayan kay Pei Zeng? Ang kanyang possessiveness at pagiging baliw ay lumitaw. Mahigpit niyang hinawakan ang liig nito, at baliw na hinila ito papunta sa mesa. Marahas na pinipigilan ito, gusto niyang baliin ang mga buto nito. Nagpumigla si Chengyu, sinipa ang kanyang bag na bumagsak sa sahig. Isang musika ang tumunog, isang birthday song. Pilit niyang binuksan ang kanyang mga bisig, happy birthday, I love. Dahan-dahang kumalma si Zujin, hinawakan niya ang regalo sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa sandaling iyon, naalala niya ang pinakamahina at pinakamalungkot na araw sa kanyang buhay. Nang dumating si Chengyu na parang isang mainit na sinag ng araw, pinagagaling ang kanyang pusong puno ng sugat. Pagkatapos ay pinagkatiwalaan siya ng Huangye na pumunta upang makipag-usap para sa isang kasunduan. Ang tadhana ay muling gumising sa tao na si Zujin, ngunit sa isang hindi inaasahang paraan. Mula sa pamumuhay ng walang malinang na layunin, palaging nag-iingat kay Pei Zeng, at isang amang patuloy na nangangaliwa, ang kanyang ina ay namatay ng maaga dahil sa kalungkutan. Sinimulan niyang itakda ang kanyang mga layunin na makuha ang buong buhay na gawain ng kanyang ama sa Wanchuan at nais niyang makuha si Chengyu. Ngunit ang kanyang isipan ay baluktot at baliw na ginagawang puno ng pag-aari ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Hiningi ni Zujin kay Chengyu na manatili sa kanya at nagbigay ng maraming dahilan, ngunit lahat ng ito ay bumalik sa isang bagay, dahil lang mahal kita. Ngunit si Chengyu ay nagkunwari lamang ng umiti dahil alam niya ang baluktot at hindi matatag na personalidad nito. Kahit na sabihin niya na ibibigay niya sa kanya ang Huangye o Wanchuan o ang buong mundo, ang pinakakailangan niya ay ang kalayaan na hindi niya makukuha. Pagkatapos na makatulog ng mahimbing si Zujin, tahimik na nag-text si Chengyu kay Pei Zeng upang makipagkita. Walang pag-aalinlangan, agad siyang pumunta upang sunduin siya. Nang makita ang mga sugat sa kanyang katawan, natahimik lang siya, masakit na nakikinig sa kanyang sinasabi, lahat ay dahil sa Huangye. Ang kumpanya ay kumakatawan sa aking pag-alaala sa aking ina. Nang ang kumpanya ay nasa pinakamahirap na sitwasyon, ginamit ni Zujin ang mga koneksyon ng Wanchuan upang tumulong. Kahit na ang resulta ay ako at ang kumpanya ay napunta sa kanyang kamay, sapat na napatuloy na umiiral ang Huangye. Marahil, dahil sa kaunting pasasalamat, tiniis ko ang lahat ng ginawa niya. Nakinig si Pei Zeng sa kanyang paglalahad at bumuntong hininga, totoong mana-mana lang ang ugali. Noong taong iyon, sinamantala rin ni Eng Fizhu ang kahirapan ng aking ina at inagaw ang Shenghua. Sila ay talagang pareho. Sa ganitong paraan, ginamit ni Chengyu si Pei Zeng upang makatakas sa kontrol ni Zujin at mabawi ang Huangye. Sa kabaligtaran, nilapitan siya ni Pei Zeng na may layuning bawiin ang Shenghua. Pareho silang determinadong kunin muli ang mga nawala sa kanila. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Chengyu, pinayuhan siya ni Pei Zeng na lumipat sa bahay ng kanyang pinsan. Dahil gaano man kabaliw si Zujin, mahirap para sa kanya na pasukin ang isang pribadong bahay. Kinaumagahan, pagkatapos magising, agad na hinanap ni Zujin si Chengyu. Paulit-ulit na tumawag ngunit hindi siya sumagot, inisip niya na niloloko na naman siya. Ngunit alam ni Chengyu na ang pagiging matigas ang ulo ay hindi makakalutas sa problema, kaya nagkunwari siyang malambing, tahimik na naghanda ng almusal para sa kanya. Nagulat siya ngunit nakahinga rin ng maluwag. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi ang tungkol sa paglipat at pamumuhay ng mag-isa. Nang marinig iyon, agad na tumuto si Zujin. Ngunit sa kanyang karunungan, nagbigay si Chengyu ng isang nakakakumbinsing argumento. Alam kong napakahirap para sa iyo na tanggapin ang kahilingang ito. Ngunit kagabi, pagkatapos marinig ang iyong mga taos-pusong salita, napagtanto ko na talagang mabuti ka sa akin. Kapag kalmado tayong pareho, mas maganda ang ating pagsasama-sama sa hinaharap. Pero, kung hindi ka gusto, magiging matigas na naman ako ang ulo. Nang marinig iyon, agad na hinawakan ni Zujin ang kanyang kamay at sumang-ayon. Kinabukasan, sa kumpanya, pumunta si Lin Shu sa opisina upang hanapin siya. Ngunit si Zujin ay palaging nagpapakita ng pagkasuklam at ayaw makipag-ugnayan. Naghinala siya at agad na naghanap sa ama ni Zujin upang magreklamo. Nakinig siya at pinatahimik siya, "Huwag kang mag-alala, ako ang bahala dito." Sinasabi niya ito, ngunit ang kanyang kamay ay nagsimulang gumala sa maliit na balikat ng kanyang manugang. Nang mapansin ang ugali ni Eng Hizhao, tumayo si Lin Shu at may kumpiyansang sinabi, "Jing Hizhao, ang totoo, pinili ng aming pamilya na makipag-alyansa sa pamilya Zhou dahil sa aming pagpapahalaga kay Zujin." Ngunit ngayon ay may ilang mga tao na hindi alam ang kanilang lugar na patuloy na nakakapit sa kanya. Kung magpapatuloy
ituloy ito, hindi ko alam kung gaano pa ako katagal makakaya. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Lin Shu nang walang anumang pag-aalangan. Dahil sa malaking pamilya niya, walang ginawa si Eng Hizhao. Tahimik siyang nag-utos sa kanyang mga tao na itigil ang pagpupondo sa Huanghe at pigilan si Cheng Yu na makipag-ugnayan kay Zujin. Ang mga bagay na ito ay ganap na hindi alam ni Zujin. Kinuha ng pinsan niyang si Pei Zheng ang cute na rabbit keychain at nagtanong ng may pagtataka. Hindi nagtago si Cheng Yu at sinabi na iyon ay isang regalo mula sa isang mabuting tao 20 taon na ang nakakaraan. Biglang dumating si Pei Zheng upang bumisita at ipinahayag na malapit nang magbukas ang binyon para sa mga bid at nakarehistro na si Shuang Long. Kahit na gusto niya, nag-aatubili pa rin si Cheng Yu. Pinayuhan siya ni Pei Zheng, ang tagumpay o kabiguan ay nasa tao. Kung gusto mong makataka sa kontrol ni Zujin at Wan Chuan, ang pagbid ay ang pinakamahusay na opsyon. Kahit na ako ay isang maliit na katulong, si Boss Liu ay nagtitiwala sa akin. Kailangan mo ba ng tulong ko? Ngumiti si Cheng Yu nang may kumpiyansa. Nagtiwala si Boss Liu sa iyo, ngunit hindi maganda ang pumasok sa backdoor. Mas mabuti na umasa tayo sa ating sariling lakas at masayang naghapunan ang tatlong tao. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Pei Zheng. Gusto kong madalas na pumunta rito upang kumain. Ayos lang ba sa iyo? Gusto ko lang kumain sa bahay ng aking pinsan. Walang ibang ibig sabihin. Sumagot si Cheng Yu, wala rin akong iniisip. Samantala, naglakbay si Zujin para sa negosyo at pagbalik sa hotel, bigla niyang nakita si Lin Shu sa kanyang silid. Nagdamit siya ng kaakit-akit, pinalamutyan ang silid ng mga rosas at nagmungkahi ng isang matamis na gabi kasama niya. Walang pag-aalinlangan, naghubad si Lin Shu sa harap ni Zujin upang akitin siya. Marahas na itinaboy niya ang kanyang kamay. Sinabihan siyang huwag siyang mandiri at malamig na umalis. Kinabukasan, pumunta si Cheng Yu sa isang pulong ng kumpanya at ipinahayag na lalahok siya sa pagbid para sa proyekto ng binyon kahit na wala siyang gaanong suporta. Habang punong-puno siya ng sigla sa kanyang plano, bigla siyang nakatanggap ng balita na itinigil na ng Wan Chuan ang pagpupondo sa pananaliksik at pagpapaunlad, isang balita na ikinagulat niya. Ngunit agad niyang naalaala ang payo ni Pei Zheng. Kung kulang sa pondo, maaari mong isaalang-alang ang paghingi ng tulong sa mga koneksyon. Tumayo si Cheng Yu na may matatalim na mata. Sa loob ng isang linggo, lulutasin ko ang problema sa pananalapi. Kailangan lang ng lahat na gawin ng maayos ang kanilang trabaho. Ayoko nang makakita ng sinumang nagdududa sa aking desisyon. Kung hindi, iwanan na ang inyong mga upuan ngayon din. Pagkatapos, hinanap niya si Chairman Chen para humiram ng pondo. Sa simula, wala siyang intensyon na tumulong, ngunit ang taong nasa likod ay lumitaw upang humiling sa kanya na suportahan siya. Dahil gusto niyang magbayad ng utang na loob. Sa huli, sumang-ayon si Chairman Chen na tulungan ang Huanghe at inimbitahan pa siya na dumalo sa isang commercial party sa resort upang palawakin ang kanyang mga koneksyon. Nang umalis si Cheng Yu, saka lamang lumitaw si Pei Zheng. Ang totoo, siya ang talagang nasa likod ng pautang. Humiling lamang kay Chairman Chen na maging kinatawan. Ang layunin ni Pei Zheng ay upang makita ng lahat ang pagkilala ni Miss Chen, ang may-ari ng Luxin, sa Huanghe. Sa party, nang makita niyang malungkot si Cheng Yu, niyaya siya ni Pei Zheng na mag-car race para magsaya at magpalamig upang mawala ang kanyang mga alalahanin. Habang nakaupo sa kotse kasama si Pei Zheng, si Cheng Yu ay nakaramdam ng kaunting pagkabaliw at takot dahil sa napakabilis na pagmamaneho nito. Ang aksidente ng kanyang ina noon ay nananatiling pinakamalaking sakit sa kanyang puso. Nang marinig ang kanyang pagpapahayag, dahan-dahang pinayuhan siya ni Pei Zheng. Gusto mo bang subukang magbago? Sa totoo lang, naranasan ko rin ang parehong bagay, ngunit natanto ko na kapag tinitingnan mo ang problema ng diretsyo, maaari mo itong malampasan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pag-aalinlangan kay Cheng Yu na mayroon pa rin kaunting pag-aalala at takot, ngunit nagtipon siya ng lakas ng loob at kasama niya, naranasan ang car racing upang matagpuan ang kalayaan. Tumawid silang dalawa sa mga kalsada at dahan-dahang lumaganap ang pakiramdam ng kasiyahan at ginhawa. Mula sa mga taong sa simula ay ginagamit lamang ang isa't-isa. Sila ay dahan-dahang nagkaroon ng damdamin para sa isa't-isa nang hindi nalalaman. Sa pagbabahagi ng mga sakit sa nakaraan, mas lalo silang nagkalapit at nagkaintindihan. Samantala, pagkatapos bumalik ni Zujin, siya ay tinuruan ng kanyang ama, sinuway niya ang kanyang ama at nagpa siyang huwag nang magpakasal kay Lin Shu. Gusto lang niyang mahalin si Cheng Yu. Ang aksyong ito ay nagdulot sa kanya ng isa pang saksak. Hindi lang iyon, si Cheng Yu ay nanganganib din na saktan ni Hizhao. Naniniwala siya na siya ang dahilan kung bakit hindi nakikinig sa kanya ang kanyang anak. Dahil sa sitwasyon, napilitan si Zujin na makuha ang proyekto ng Lu Cheng upang patawarin ng kanyang ama si Cheng Yu. Sumang-ayon siya at nangako pa na gagawin siyang ihi ng Wan Chuan. Sa kabilang banda, mas lalo pang nagkalapit sina Pei Zheng at Cheng Yu. Hindi lang sila nagtutulungan sa trabaho, kundi nagpaplano rin sila ng sama-sama kung paano haharapin ang pamilya Zhu. Mukhang dahan-dahang lumalaki ang damdamin sa pagitan ng dalawa. Ang mga tauhan ni Cheng Yu ay napansin din na ang relasyon niya at ni Pei Zheng ay hindi lang simpleng pagtatrabaho. Tahimik silang humiti, umaasa na makikita ni Cheng Yu ang kanyang sariling tunay na kaligayahan. Kaya, madalas na pumupunta si Pei Zheng sa kanyang bahay, ginagamit ang pagkain bilang dahilan upang makakuha ng mas maraming oras para makipag-usap sa kanya. Napansin niyang mas madalas na siyang ngumiti at hindi sinasadya, ngumiti rin siya.
Sa isang sandali, nahihiya siyang nagsabi, "Salamat sa iyong malaking tulong sa akin. Dati, gusto ko lang mabawi ang Hwangye at makatakas kay Sujin. Ngunit pinaranas mo sa akin na ang buhay ay maaaring maging simple at maganda. Gusto kong sabihin sa iyo na mas lalo kang naging mahalaga sa akin." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang romantiko at mas mainit na kapaligiran kaysa kailanman. Sa kabaliktaran ng eksena, nagselo si Sujin nang marinig ang ulat ng kanyang mga tauhan tungkol sa pag-uusap ni Chengyu sa Binyon at sa kanyang malapit na relasyon kay Peizeng. Sa parehong sandali, nakatanggap si Chengyu ng tawag na nagpapaalam sa kanya na ang kumpanya ni Sujin ay pinutol ang food production chain na nagpapahirap sa Imperial Enterprises na sumali sa bid. Ang tanging paraan ay magrenta ng ibang pabrika para mag-produce ng walang pag-aalinlangan. Pumunta siya sa opisina ni Sujin at naghanap ng paraan para makipag-ugnayan sa ibang pabrika. Sa sandaling iyon, pumasok si Sujin at inagaw ang manuskrito mula sa kanyang kamay. Malamig na tinig, "Ano ang ginagawa mo?" Hindi natakot si Chengyu tulad ng dati, inagaw niya pabalik ang manuskrito at tinanong, "May mukha ka pa bang magtanong kung ano ang ginagawa ko?" Nang magkaroon ako ng kaunting pag-unlad sa bid, agad mong pinutol ang aking production line. "Paano mo ako papahirapan, pero naisip mo ba ang mga empleyado sa ilalim ko?" Hinampas ni Sujin ang mesa, malubha ang boses, "Kagagaling ko lang sa business trip. Hindi ako ang nag-utos nito, basta umatras ka sa bid, malulutas ang lahat." Sa pagdinig ng mga walang kabuluhang salita, galit na sumagot si Chengyu, umatras sa bid. "Sujin, huwag mong kalimutan na simula ng putulin ng Van Chuan ang pondo ng Hwangye, tapos na tayo ng lubusan. Sa loob ng maraming taon, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagligtas ng Hwangye, ngunit sapat na rin ang pagtitiis ko. Ngayon, palayain mo ako o mamamatay tayong dalawa." Pagkatapos nito, tumalikod si Chengyu at lumakad palayo. Sumigaw si Sujin, "Alam mo ba kung sino ang sanhi ng pagkamatay ng ina ni Peizeng?" Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa kanya, ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa lupa. Nagpatuloy si Sujin, puno ng pait ang boses, "Noong bata pa ako, lagi kong nararamdaman na nabubuhay ako sa ilalim ng anino ni Peizeng. Siya ang anak ng unang asawa, habang ako ay isang ilehitimong anak, nakikipagkita sa aking ama sa labas, hindi man lang tinatawag na ama kundi tiyo. Hindi ko dinala ang apelyidong Zhu, at walang sinuman ang nag-iisip sa akin bilang tagapagmana ng Van Chuan Group. Ngunit alam mo ba kung kailan nagbago ang lahat? Ito ay sa taon mismo na namatay ang ina ni Peizeng." Ayaw ni Chengyu makinig sa mahabang kwento, sinabi niya sa kanya na dumiretso na sa punto. Malamig siyang tumawa, ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. "Ang pinakamasakit na taon sa kanyang buhay ay ang pinakamasayang taon ko, ang aming buhay ay binaliktad. Ang aking ama at ina ay marangal na nagpakasal. Sa wakas ay nadala ko ang apelyidong Zhao at kinilala bilang tagapagmana. Ngunit kakaiba, sa pagitan ng dalawang magkapatid na Zhu, tila isa lamang ang maaaring mamuhay ng maayos. Ang pagkamatay ng ina ni Peizeng ay ang pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay. At ang sanhi ng lahat ay ikaw o hindi, mas tumpak na ikaw at ang iyong ina." Nagulat si Chengyu, hindi makapaniwala sa kanyang mga kamay, agad siyang umalis. Bumalik ang mga alaala, naalala niya ang aksidente noon, nang siya at ang kanyang ina ay naaksidente sa trapiko. Noong panahong iyon, itinulak siya ng kanyang ina at sinagip siya mula sa pagbangga at nawalan ng malay. Nang lapitan ng babae ang kanyang ina upang alamin ang sitwasyon, biglang sumabog ang sasakyan. Ang babaeng iyon ay ang ina ni Peizeng. Naalala niya ang sinabi ni Sujin, ngumiti siya ng malamig, ang kanyang boses ay nagbabanta. "Kung nalaman ni Peizeng na kayo ang dahilan kung bakit nawalan siya ng isang buong pamilya, magagalit ba siya sa iyo tulad ng galit niya sa akin? O baka, mas lalo kanyang kamuhian?" Naramdaman ni Chengyu ang sakit at hindi tumigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, si Peizeng. Ginawa niya ang kanyang buong tapang upang sagutin, sinisikap na magpanggap na walang nangyari. "Tumawag ako para magpasalamat sa iyo para sa materya ng Shenghua na ipinadala mo." Medyo nag-aatubili ang kanyang boses, "May isa pa. Gusto ko na ang ating relasyon ay hindi lamang magtatapos sa pakikipagtulungan, kundi magpatuloy sa isa pang uri ng relasyon." Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinasabi. Malamig na pinutol ni Chengyu, "Huwag mong isipin na totoo ang nangyari kamakailan. Ako ay ang uri ng tao na kapag walang ginagawa ay naghahanap ng kaligayahan. Kung nagkaroon ka ng maling pag-unawa, humihingi ako ng paumanhin, pagkatapos nito ay huwag na tayong mag-ugnayan pa." Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang ibinaba ang tawag. Nagulat si Peizeng, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Agad siyang pumunta sa bahay ng kanyang pinsan, at doon nalaman niya na umiyak ng husto si Chengyu at ikinulong pa ang sarili sa kanyang silid buong umaga. Tumayo siya sa harap ng pinto ng kanyang silid, puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Ngunit hindi niya alam kung paano pahupain ang sakit na pilit niyang itinatago. Determinado si Peizeng na hintayin si Chengyu na lumabas sa kanyang silid. Kung hindi, hindi siya aalis saan man. Nag-alala si Chengsu na ang kanyang maraming taon ng pagsisikap upang labanan ang pamilyang Zhu ay masisira. Ngunit naawa rin siya kay Chengyu. Balak niya sanang akyatin para aliwin si Chengyu nang makita niya ito sa hagdan. Lumapit si Chengyu at iniabot ang stuffed rabbit kay Peizeng. Nang makita ito, naalala ni Peizeng ang araw na namatay ang kanyang ina. Noong araw na iyon, masayang-masaya siya dahil sa unang pagkakataon ay nakakuha siya ng magandang
kuneho. Ngunit nang makita ng kanyang ina na may nasaktan ay agad siyang lumabas upang tumulong, iniwan siya upang alagaan ang isang umiiyak at natatakot na batang babae na naaksidente. Ibinigay niya ang stuffed rabbit na ito sa batang babae upang aliwin siya. Ngunit pagkatapos ay namatay ang kanyang ina dahil sa dalawang mag-ina na ito. Malungkot na umalis si Zeng, pagkatapos ay nakilala siya ni Zujin ng may kumpiyansa. Mula ngayon, wala na silang posibilidad, walang paraan na makakasama siya sa taong pumatay sa kanyang ina. Ikinuwento pa niya ang mga bagay na naranasan niya kasama si Cheng Yu bilang isang paraan ng pagmamarka ng teritoryo. Ngumiti ng mahina si Pei Zeng, ang mga bagay na iyon ay hindi mahalaga kung mahal ko siya. Hindi niya mahal ang isang nang-aabuso na nagkulong sa kanya na parang ibon. Mas mabuting mag-alala tungkol sa nalalapit na Vanchuan partnership. Umalis si Zujin na inis, agad siyang pumunta kay Chairman Chen upang makipagnegosyo sa napakababang presyo. Ngunit pagkatapos ng negosasyon, naramdaman niya na tila nagbago ang isip ni Chairman Chen. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang relasyon sa pagitan ni Lao Chen at Pei Zeng. Dapat aminin na napakatalino ng mga mata ni Jinyan. Ang katotohanan ay sinuhulan ni Pei Zeng si Chairman Chen ng isang buong French wine production plant ayon sa kanyang kagustuhan. Nakita rin ni Lao Chen na napaka-interesante ng paglalabanan ng dalawang magkapatid na ito. Sa panig ng Huang Ye, abala si Cheng Yu sa trabaho upang maabutan ang bid. Gustong sumali ng dalawang assistant para mapabuti ang kanyang muod, ngunit pinagalitan ng walang awa. Ngunit pagkatapos ay dinala siya ng binata sa isang lugar na sinasabing makakatulong sa kanya na malutas ang problema. Mukhang nagdududa si Cheng Yu, aalis na sana siya nang makita niya si Pei Zeng na nakatayo sa likuran niya. Iniwan ng assistant ang dalawa na may pribadong espasyo. Hindi naglakas loob si Cheng Yu na harapin si Pei Zeng, ngunit tinawag siya nito at sinabi totoong nawalan ako ng ina dahil sa insidente na iyon, ngunit iyon ay ang kanilang pagpili. Si Cheng Yu mismo ay isang biktima, hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili. Hindi niya siya sinisisi, hindi nagsisisi ang dalawang mag-ina. Agad na niyakap ni Cheng Yu si Pei Zeng habang umiiyak. Sa loob ng maraming taon, lagi niyang gustong makita ang kanyang benefactor. Sino ang mag-aakala na ito pala siya? Salamat, tapos na ang lahat. Tiningnan siya ni Pei Zeng nang may banayad at maaliwalas na mga mata, puno ng proteksyon. Para kay Zujin, pinasama niya ang loob ng kanyang ama sa pagtanggi ni Chairman Chen na makipag-ugnayan, ngunit humingi siya sa kanyang ama ng isa pang pagkakataon upang imbestigahan kung sino ang sumisira sa Vanchuan. Ngunit hindi rin nagpakita ng awa ang matandang lalaki na ito at pinilit si Jin na kumuha ng isa pang malaking proyekto. Kung hindi, parehong magdurusa ang Huang Ye at Zujin. Dahil sa sitwasyon, napilitan si Zujin na kausapin si Lin Shu. Upang maibalik ang kanyang kasintahang babae, binili niya ang maraming mamahaling alahas para sa kanya. Ngunit ngayon ay mataas na ang presyo ni Lin Shu. Alam niyang kung wala siya at ang Lin Group, tiyak na hindi magtatagumpay si Zujin sa proyektong ito. Hindi nagdala si Lin Shu ng regalo, kinuha ang manuskrito at mahinang ngumiti na isa sa alang-alang niya ito. Aalis na sana siya nang anyayahan siya ni Zujin na kumain. Sa parehong sandali, nagbigay din si Pei Zeng ng regalo kay Cheng Yu, isang napakagandang kwintas. Maingat din niya itong isinuot sa kanya at nagbigay pa ng isang stuffed rabbit upang ang isa pang stuffed rabbit ay magkaroon ng kapareha bilang pagpapahayag ng pagmamahal. Nagkunwari si Cheng Yu na hindi niya gusto ngunit pumayag pa rin. Nagkataon na nang dumating sila sa lugar ng tanghalian ay nakilala nila sina Zujin at Lin Shu. Gusto ni Cheng Yu na lumayo sa ibang lugar ngunit masiglang inanyayahan siya ni Lin Shu at masayang pumayag si Pei Zeng na sumali kaya umupo sila sa parehong mesa kasama sina Zujin at Lin Shu. Sa isang banda, ipinagyayabang ni Lin Shu ang kanyang kaligayahan kay Zujin. Sa kabilang banda naman ay ipinagyayabang ni Pei Zeng ang kanyang pagmamahal kay Cheng Yu. Nanggigil ang mga mata ni Zujin, tinitingnan si Cheng Yu na parang gusto niya lang itong hilahin pa uwi at ikulong para sa sarili niya tulad ng dati. Sinubukan ni Lin Shu na subuan si Zujin, ngunit umiwas siya na parang isang pananagutan. Sinubuan din ni Pei Zeng si Cheng Yu, ngunit masaya siyang tumanggap. Nagdahilan si Cheng Yu na hindi masarap ang pagkain upang umalis sa ibang lugar. Nakita ni Zujin ang dalawa na magkahawak kamay na umalis. Gusto niya itong pigilan, ngunit hindi niya magawa. Galit na pinapaalala ni Lin Shu kay Zujin kung sino ang kanyang fiancé, na kung wala siya, wala siyang anuman. Galit na sumagot si Zujin na ang kasal na ito ay inayos ng kanyang ama. Dapat ay pinakasalan niya ang kanyang ama sa halip na siya ay isang stepmother, at iyon ay tama. Si Lin Shu ay nahihiya at umalis na dala ang kanyang bag. Gusto niyang tingnan kung ano ang magiging negosyo ni Zujin nang wala siya. Pagdating ng araw ng bidding, pinasigla ni Cheng Yu ang kumpanya upang maghanda para sa labanan, habang sa kabilang panig ay tumatawa si Zujin habang tinitingnan ang dilaw na ibon sa kanyang kamay. Tingnan natin kung gaano sila mapapahiya sa bid na ito, malamang na inutusan niya ang isang tao na gumawa ng isang bagay. Sa bid, ang matabang lalaki noon ay pinahahalagahan na ngayon ang Huang Ye, kaya madalas niyang sinisira si Cheng Yu, bawat pangungusap na kanyang sinasabi ay tinutukso at sinasaktan siya nito. Dahil sa ideya ng paggawa ng non-stick fast food, kasama ang mga laruan, at ibebenta pa sa 500 malalaking supermarket ni Chairman Chen, sa ilalim ng pangalang Bangyon, nasiyahan si Boss Liu kay Cheng Yu. Ang resulta ng bid ay inihayag, matagumpay si Cheng Yu sa pagkuha ng kontrata, ngunit hindi sumasang-ayon ang matabang lalaki. Umakyat siya at inakusahan si Cheng Yu ng paggamit ng backdoor sa assistant ni Pi ng Bangyon, at sinasabing susumain niya ito sa paglalandi kay Zujin ng Bangchuan hanggang sa magsawa, at ngayon ay pati na rin si Pei Zeng. Ang ganitong uri ng pagpapalitan ng damdamin ay nagalit sa mga kalaban at tinutulan ang resulta.
resulta. Halos hindi na mapigilan ni Cheng Yu at ng kanyang mga assistant ang kanilang sarili, kaya mahinahon na tumayo si Pei Zeng at nagsalita upang ipagtanggol si Cheng Yu at ang Huang Ye. Inamin niyang mahal niya si Cheng Yu sa unang tingin, ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap para sa Huang Ye na makatakas sa kontrol ng Van Chuan ay karapat-dapat na kilalanin. Bukod pa rito, yumuko siya at humingi ng paumanhin sa lahat sa pagmamahal sa isang babaeng nagsasarili, matalino, malakas, at gumawa ng kanyang sariling pangalan na nagpahiya sa mga lalaki. Kahit na umamin siya sa harap ng maraming tao, gusto pa rin ng lahat na kanselahin ang karapatan ng Huang Ye na magbid. Sa kawalan ng pagpipilian, kinailangan ni Pei Zeng na ipakita na siya ang chairman ng Bangyun, ang pinakamalaking shareholder, ngunit isinuko niya ang karapatan sa pagboto upang maging patas sa lahat. Kaya, napanalunan ng Huang Ye ang bid, ngunit sa pagtingin sa mukha ni Cheng Yu, hindi siya masaya, bagkus ay medyo galit at nasaktan. Nalaman ni Zhu Jin na nabigo siyang sirain ang bid. Ngayon ay nalaman niya na si Pei Zeng ay ang chairman ng isang malaking Bangyun at ilang salita ni Lin Shu ang nagpagalit sa kanya at umalis. Sa panig ni Cheng Yu, ang lahat ay nagdiwang sa panalo sa bid. Masaya ang lahat maliban sa kanya na nalilito at malungkot. Humingi ng paumanhin si Chen Xu sa kanyang ngalan para sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Cheng Yu na hindi siya galit ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, tumawag si Pei Zeng at inanyayahan siyang magkita mamaya upang magpaliwanag. Pumili siya ng isang napakagandang, romantikong at komportabling lugar para sa kanilang dalawa. Sumulpot siya at niyakap ako mula sa likuran. Si Cheng Yu ay nagtampo at hindi niya maintindihan kung ano pa ang tinatago sa kanya ni Zhu Jin. Kaya ipinagmalaki niya ng kaunti ang kanyang mga ari-arian, ilang malalaking villa at isa ring FC client ng ilang malalaking bangko at investor ng ilang kumpanya. Ipinagmamalaki lang niya ito, higit sa lahat ay para malaman ni Lin Shu kung gaano siya kahusay na makarating dito mag-isa. Ayaw niyang isipin ng iba na umaasa siya sa kanya upang manalo sa bidding at kung gusto niya, kaya niya itong alagaan para sa kanya at sa Huang Ye. Siya ay tumingin sa kanya ng may pagpapahalaga at paghanga, ngunit hindi rin siya masyadong confident na matutulungan niya ang Huang Ye na umunlad at makaalis sa dating paghihirap. Ang dalawa ay naglapit ang agwat, mas naintindihan ang isa't-isa at pagkatapos ay dumating ang kung anuman ang dapat mangyari. Nang magising si Cheng Yu, hindi niya nakita si Pei Zeng kaya nagmamadali siyang lumabas para hanapin siya at nalaman niyang may kausap pala siyang online. Nang makita siya ni Pei Zeng, mabilis niyang isinara ang device niya na nagdulot ng selos kay Cheng Yu. Ngunit lumabas na isang pagkakamali lang pala dahil ayaw lang niyang malaman niya na kausap niya si Boss Ye, ang pinuno ng isang kilalang internasyonal na shipping conglomerate. Sila ay may kakayahan na mag-imbestiga at mag-audit ng mga proyekto ng mga korporasyon. Gusto niyang hilingin na imbestigahan ang Wan Chuan, Huang Ye, at maging ang Sheng Hao na magiging mas maginhawa para sa pakikipagtulungan ni Lin Shu at Chairman Chen. Nang marinig ito, agad niyang niyakap si Pei Zeng nang may pasasalamat dahil magkakaroon ang Huang Ye ng mas maraming pagkakataon na maging matatag. Habang papadilim, galit siyang tumawag sa assistant ni Zhu Jin at sinisisi siya na hindi niya alam kung paano pigilan ang kanyang boss. Sa wedding photoshoot, pinapakuha sa akin ang litrato ng mag-isa at i-photoshop. Kailanman ay hindi ko iyon papayag. Malinaw na gusto niyang gawing katatawanan sa lahat ang pamilya Lin balik sa dalawang bagong nagsisimula sa pag-ibig. Gusto ni Pei Zeng na ihatid ang minamahal niya sa kwarto. Ngunit mataktikan niya itong pinauwi para mag-focus sa trabaho. Kung magdidikit-dikit sila, mawawalan sila ng focus. Sayang sa oras at gusto rin ni Pei Zeng na ayusin ang relasyon ng kanyang kapatid na si Cheng Yu sa mabilis na assistant ni Cheng Yu. Siguro ay dahil sa pagbibigay puntos sa pagdadala kay Cheng Yu sa kanya para magkaayos. Ang dalawa ay naglalandian at hindi maghiwalay hanggang sa naghalikan sila bilang paalam. Pag-akyat ni Cheng Yu sa bahay, nagtataka siya kung bakit bukas ang pinto na naiwan ni Cheng Yu at pagpasok niya, nakita niyang naghihintay na pala si Zhu Jin. Nagselos siya at dinilig siya sa bathtub. Sinasabing marumi siya dahil nakikipagrelasyon siya kay Pei Zeng. Dinilig niya siya ng tubig at sinakal ang lalamunan niya para hindi siya makasigaw. Sa oras na iyon, pauwi na si Pei Zeng nang makita niyang naiwan ni Cheng Yu ang kanyang bidding documents, kaya bumalik siya para ibigay ito. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang minamahal na pinapahirapan. Mabilis siyang lumapit, inalis si Zhu Jin at niyakap si Cheng Yu para pakalmahin siya. Pagkatapos ay binayaran niya ang kanyang masamang kapatid. Ang bawat suntok ay ang galit na ibinabalik niya sa kanya dahil sa pananakit kay Cheng Yu. Pagkatapos, dinala siya ni Pei Zeng sa kanyang bahay at nanatili sa tabi niya hanggang sa makatulog siya. Pakiramdam niya ay may kasalanan siya dahil hindi niya siya naprotektahan ng maayos at nangako siyang hindi na siya hahayaang masaktan muli. Ang tungkol sa away ng magkapatid ay umabot din sa kaalaman ni Chairman Zhou. Hindi na gusto ni Zhu Jin na marinig ang kanyang pagpapagalit o pagbabanta. Pagkatapos, dumating si Lin Shu upang hanapin siya. Nalaman na rin niya ang tungkol sa insidente. Nagmamadali siyang humingi ng paumanhin kay Lin Shu at nangakong sasabihan niya si Zhu Jin na maging mas masunurin. Ngunit hindi na interesado si Lin Shu na magpakasal kay Zhu Jin. Hindi rin niya gustong isuko ang mga benepisyo ng pakikipagtulungan ng dalawang pamilya, kaya lumipat siya ng diskarte at humiling sa matanda na palitan ang kanyang fiancé at gawing si Pei Zeng. Kaagad na tinawag niya si Pei Zeng para makipagnegosasyon. Sinasabi
Sinabing mahal niya ang anak dahil kahawig niya ang kanyang ina, kaya dapat mahalin niya rin ang kanyang ama at bumalik para tulungan ang Wanchuan. Dahil kahit magpalit siya ng apelyido, nananatili pa rin ang dugo ng ama sa kanyang katawan. Matapos magsalita, inabot niya ang kontrata ng paglilipat ng ari-arian kay Pei Zeng. Sinabing ibabalik ang Shenghao sa kanya, kaya bumalik si Pei Zeng para makipag-usap kay Boss Liu. Bagaman may ebidensya na sa ngayon na ginagamit ng Wanchuan ang Huanghe para sa iligal na gawain, hindi pa rin nila mapatunayan na walang kasalanan ang Huanghe at sila ay ginamit lamang. Gusto niyang bumalik sa Wanchuan para mag-imbestiga pa. Nag-aalala si Boss Liu na papasok siya sa isang mapanganib na lugar, ngunit desidido siya na gawin ito para maprotektahan ang pinaghirapan ni Cheng Yu. May isa pang bagay na isiniwalat si Boss Liu. 3 taon na ang nakakaraan, si Zhu Jin ang nag-set up ng tatay ni Cheng Yu na nagdulot ng kanyang pagkabangkarote at pagkawala ng parehong Huanghe at anak. Bilang resulta, si Cheng Yu ay kinulong ni Zhu Jin tulad ng isang kanari sa loob ng 3 taon. Nagtiis sa lahat ng bagay at nagtiis dahil sa tingin niya ay may utang na loob siya sa kanya. Pag-alis niya, nalaman niyang narinig ni Cheng Yu ang buong kwento. Gusto sana ni Pei Zeng na itago ang lihim na ito para maging mas matatag ang kanyang kaisipan, ngunit si Cheng Yu ay labis na nagulat. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon siya katanga. Kinasusuklaman niya si Zhu Jin ng higit pa sa salitang puot. Gusto niya na lang siyang patayin pagkatapos ng lahat ng dinanas niya. Nag-aksaya si Pei Zeng ng oras sa pagpigil sa kanya, ngunit pumunta pa rin siya para harapin si Zhu Jin. Lumuhod siya at humingi ng paumanhin kay Cheng Yu at ipinaliwanag na lahat iyon ay dahil sa labis na pagmamahal sa kanya. Ang isang dominanteng lalaki lang ba ang makapag-aalaga sa iyo? Kung ganoon, ipapaubaya na lang niya ito sa iba. Kahit na sinabi niyang maaari siyang matuto mula kay Pei Zeng at maging katulad niya, ang paraan ng pagmamahal at pagrespeto ni Pei Zeng sa kanya ay hindi kailanman magagawa ni Zhu Jin. Sinabi niya ang kanyang huling paalam sa kanya, mula ngayon ay siya na lang ang mabubuhay at siya ang mamamatay. Hindi na sila magkikita pa, ngunit sinubukan niyang pigilan siya sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang emosyonal na estado. Sa tingin mo ba ay totoo ang pagmamahal ni Pei Zeng sa iyo? Bumalik na siya sa Wanchuan at lahat ng iyon ay para lang sa mana. Nanumpa si Cheng Yu na hindi na siya maniniwala sa anumang sasabihin ni Zhu Jin at nagdesisyong umalis. Talagang bumalik na si Pei Zeng sa Wanchuan, hindi makapaniwala ang matanda na mas mabilis bumalik ang kanyang anak kaysa sa inaasahan. Sa sandaling ito, dumating si Cheng Yu sa kumpanya at narinig na ang kanilang proyekto ay kinansela ng Pangyun. Nagulat si Cheng Yu at sa tamang oras, nakatanggap siya ng imbitasyon para sa press conference ng Wanchuan. Pagdating niya, si Pei Zeng ay nagbibigay ng kanyang saloobin tungkol sa pagtanggap ng mana. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya nang ipahayag ni Chairman Zhu na ang kasunduan sa pagitan ng pamilya Lin at Zhu ay magpapatuloy sa pagitan ni Lin Shu at Pei Zeng. Namumuo ang luha sa mga mata ni Cheng Yu, ngunit pumalakpak pa rin siya para batiin ang dalawa. Nababalisa na tiningnan ni Pei Zeng si Cheng Yu na umalis, pagkatapos ay sinisi niya ang kanyang ama kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ng maaga ang tungkol sa kasal. Ngunit sinabi ng matanda na iyon ay responsibilidad ng tagapagmana na pinirmahan sa kontrata at kahit anong sabihin, hindi na ito mababago. Pinayuhan siya ni Lin Shu na makipagtulungan dahil interesado lang din siya sa mga benepisyo ng dalawang panig. Pagkatapos, agad niyang hinanap si Cheng Yu upang ipaliwanag na wala siyang alam sa pag-aanunsyo ng engagement sa press conference. Sinabi niya na ang pagbabalik sa pamilya Zhu ay ang pinakamahusay at pinakamabilis na paraan upang matulungan ang Huanghe at Shenghao. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ni Cheng Yu. Sinabi niya na nagkasundo sila na maging tapat at magbahagi sa isa't isa. Ngunit ngayon ay kailangan niyang gawin ang kanyang pagpili na makipaghiwalay sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta si Cheng Yu sa isang bar para uminom at hinanap siya ni Zhu Jin para kumbinsihin siyang bumalik sa kanya dahil siya lang ang tunay na nagmamahal sa kanya. Sa tamang oras, dumating din sina Lin Shu at Pei Zeng. Tinukso ni Lin Shu si Pei Zeng kung bakit hindi siya pumunta para batiin ang kanyang dating kasintahan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Pei Zeng na huwag maging masyadong sismosa kung hindi ay siya ang mananagot sa kahihinatnan. Masayang-masaya naman si Zhu Jin. Sinasabing naiintindihan niya si Pei Zeng na ang isang taong basura na marunong lang gumamit ng iba para maabot ang kanyang layunin ay hindi kayang magmahal kay Cheng Yu. Sumagot si Cheng Yu na kahit pa siya ay basura, hindi nito binabago ang katotohanan na siya ay isang halimaw. Nga, magaling siyang mag-udyok, ngunit nagpatuloy siyang manumpa na magbabago siya, na kahit anong gusto niya ay ibibigay niya, basta mananatili siya sa tabi niya. Ayaw nang makinig ni Cheng Yu, parehong basura ang dalawang magkapatid, bakit pa siya maghahanap ng lalaki sa tambak ng basura? Agad na hinawakan ni Zhu Jin si Cheng Yu at hinamon si Pei Zeng na magkasama na ulit sila mula ngayon. Hindi pinansin ni Pei Zeng ang usapang ito at pinaalalahanan lang si Zhu Jin na mula ngayon, siya na ang tagapagmana ng Wanchuan, kaya mag-alala siya kung paano siya paparusahan ng matanda. Galit na inalis ni Cheng Yu ang kamay ni Zhu Jin at sinabing kung gusto nilang dalawang magkapatid na mag-usap, umuwi sila at doon mag-usap. Ayaw na niyang makita ang mukha ng dalawa. Ang buong insidente ay naitala at inireport kay Chairman Zhu. Nakita niya ang dalawang anak na laging nag-aaway dahil sa isang babae, kaya nagpasya siyang ibenta ang Huanghe. Nang marinig ito ni Zhu Jin, nagmamadali siyang bumalik upang tanungin ang matanda kung bakit niya ginawa iyon, dahil sa loob ng mahabang panahon ay nagtiis siya sa pagpapahirap at pagmamanipula bilang isang piyesa. Ngunit hindi pa rin niya nagawang panatilihin si Cheng Yu sa kanyang tabi. Magkakaroon siya ng ibang paraan upang maibalik ang Huanghe. Nagalit
Nagalit si Chairman Zhu at sinubukan siyang saktan, ngunit sa pagkakataong ito, matindi siyang lumaban at hindi na niya binigyan ang matanda ng pagkakataon na saktan siya muli. Sa tamang oras, bumalik si Pei Zeng at hindi niya pinayagan si Zhu Jin na maging bastos sa kanilang ama. Napuno ng galit si Zhu Jin, bakit sinasabi mong gusto mong maging independent, ngunit ngayon ay bumabalik ka na parang aso para maging alipin ng matanda. Pareho lang kayong itatapon tulad ko. Matapos sabihin iyon, umalis si Zhu Jin na may galit. Agad na umupo si Pei Zeng at bumiti sa matanda. Pinag-isipan ko ng mabuti at tinatanggap ko ang kasunduan. Gagawin ko ang lahat para sa Wan Chuan. Malakas na tumawa si Chairman Zhao. Iyan ang anak ko. Bumalik si Zhu Jin sa bahay at nalunod sa alak. Kinuha niya ulit ang video na kinunan niya habang dinidilig si Cheng Yu sa bathtub. Ang pagtingin sa pagpapahirap sa kanya ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan sa kanyang pagiging psychopath. Kinabukasan, pagdating ni Cheng Yu sa kumpanya, narinig niya agad ang masamang balita tungkol sa kanya. Naririnig niya na ang lahat ng impormasyon na kumalat sa internet kasama ang kanyang mga hindi angkop na larawan ay nakaapekto ng malaki sa reputasyon at presyo ng stock ng kumpanya. Naisip niya ang isang paraan na ipaliwanag ang buong katotohanan sa publiko. Ito ang magiging pag-atake ng Canary. Matapos ipahayag ang katotohanan, ang opinyon ng publiko ay bumaling sa Wan Chuan na nagdulot ng pagkabalisa kay Lin Shu. Ayaw niyang maapektuhan ang kanyang pamilya. Nag-iisip din si Chairman Zhou kung paano gamitin ang pagkakataong ito para subukan ang motibo ni Pei Zeng sa kanyang pagsunod sa pagbabalik. Sinasabi niyang umalis siya ng 0 taon, nagbago ang mga ito at maraming beses siyang inanyayahan, ngunit ayaw niyang bumalik. Ngunit sa tamang oras na ito ay bumalik siya at pumayag na magmana, kaya mayroong isang problema. Naisip ni Lin Shu na magdemanda kay Cheng Yu dahil sa pagkalat ng maling impormasyon na walang ebidensya at nag-alala din si Cheng Yu. Ngunit sa tamang oras, ang video ni Zhu Jin na pinapahirapan si Cheng Yu ay inilabas na nagpapatunay na totoo ang sinabi ni Cheng Yu noon. Pinagtanggol ng publiko si Cheng Yu at patuloy na kinundena ang pamilya Zhu at ang Wan Chuan sa pang-aapi kay Cheng Yu. Dahil sa matinding galit, pumunta si Chairman Zhou sa opisina at hinarap si Zhu Jin. Ngunit ang mukha ni Zhu Jin ay nanatiling malamig at matigas. Sinabi niya sa matanda na magpakalma para hindi masira ang kalusugan niya dahil aalis na sa kanyang kamay ang Wan Chuan. Tinakwil ni Chairman Zhao si Zhu Jin at itinuring na hindi niya ito anak. Yakap-yakap niya ang litrato ni Cheng Yu, bumubulong na parang baliw. Ngayon ay nakakakuha si Cheng Yu ng maraming suporta nang biglang hanapin siya ni Pei Zeng. Sa isang galit na tono, sinabi ni Cheng Yu, bakit sa tingin mo ay masama ang loob ko? Sa tingin mo ay aalagaan kita. Makipaghiwalay na tayo at balikan mo na lang ang fiancé mo. Umupo si Pei Zeng malapit sa kanya at nagkwento, kung alam ko lang, nang humingi ako ng tulong kay Boss Liu para ayusin ang mga tsismis para kay Cheng Yu, dapat ay pinapirma ko na lang siya sa pangalan ni Pei Zeng. Mahinang tumawa si Cheng Yu, alam niyang siya ang tumulong, ngunit kailangan nilang gawin ang kanilang papel para hindi maghinala si Chairman Zhu. Kaya pala, nag-usap na sila noon pa man, kahit na alam nilang mahirap ang paglalakbay na ito sa Wan Chuan. Kailangan niyang hawakan ang Wan Chuan para masiguro na mapapanagot niya si Old Zhu. Pagkatapos ay naghalikan sila bilang tanda ng pagkakabati na nagpaakala sa kanilang mga tagahanga na mayroong di pagkakaunawaan. Muli, nakipagkita si Zhu Jin kay Cheng Yu para sa isang mahalagang bagay. Ngunit sa huli, ito ay I love you more than anyone in the world. Kahit na tinatawag siyang pagong ng mga tao, ipagtatanggol pa rin niya si Cheng Yu. Ngunit alam ni Cheng Yu na siya ang nagsimula ng lahat at siya ang nag-upload ng mga video ng kanyang pagpapahirap sa kanya. Sa madaling salita, hindi na siya naniniwala sa isang siraulong tulad niya. Ginawa ni Zhu Jin ang lahat, nilabas ang diamond ring para mag-propose kay Cheng Yu. Ngunit para kay Cheng Yu, nakakasuka si Zhu Jin at hindi niya tatanggapin ang proposal. Nang makitang umalis si Cheng Yu nang walang pag-aalinlangan, lalo pang tumindi ang galit niya kay Pei Zeng. Lahat ay dahil kay Pei Zeng, hindi dapat nabuhay si Pei Zeng. Sa puntong ito, nagreklamo si Lin Shu kay Old Zhu tungkol kay Zhu Jin. Ang insidente ay may malaking epekto sa pamilyang Lin at Zhu. Ngunit naniniwala si Lin Shu na walang ibang intensyon si Pei Zeng, hanggang iayusin ni Old Zhao si Zhu Jin para hindi na ito gumawa ng gulo at tuloy ang kooperasyon ng dalawang pamilya. Sinabi ni Old Zhu na mayroon siyang paraan para ayusin si Zhu Jin at tungkol kay Pei Zeng, tiwala siya na kaya niya itong kontrolin. Sa puntong ito, pinuntahan ni Pei Zeng si Eve Qin, ang veterano sa kumpanya. Noon, kasama niya si Old Zhao sa pag-aayos ng mga maruruming dokumento para kay Old Zhu. Ito ang perpektong pagkakataon para tulungan siya na makatakas sa pagpatay at pagtatago ng ebidensya. Natakot si Eve Qin, hindi na rin niya makontak si Ing Izhao. Pumayag siya na ibigay kay Pei Zeng ang orihinal na mga file, ngunit ang password ay kalahati lang. Ang natitirang kalahati ay nasa kamay na ni Ing Izhao. Basta, masisigurado lang ni Pei Zeng ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Samantala, nag-aalala ang mga empleyado na magkakasakit ang kanilang boss na si Cheng Yu dahil sa breakup, kaya nag-meeting sila para pasayahin siya. Sa isang banda, sinisigawan at minura nila si Pei Zeng, samantalang tinatawagan si Cheng Yu at sinasabihan na manood ng mga video ng mga gwapong lalaki na kakapadala lang nila.
sila. Lingid sa kanilang kaalaman, nakaupo sa tabi ni Cheng Yu si Pei Zeng at nagsimulang magselos. Hindi pa ba siya sapat para kay Cheng Yu? Sino pa ba ang mas gwapo at masaya kaysa sa kanya? Sabi niya, pagkatapos ay agad niyang hinalikan ang dalaga. Saktong nasa climactic na bahagi, umuwi na si Chen Tzu at ang kanyang kasama sa trabaho. Dahil sa takot na mahuli, itinulak ni Cheng Yu si Pei Zeng para magtago. Dumating ang dalawa at patuloy na ipinagmamalaki kay Cheng Yu ang mga male gods na nag-apply para sa posisyon ng boyfriend niya. Ang pinakamahusay na paraan para makalimutan ang isang relasyon ay magsimula ng bago. Ipinakilala nila ang mga matitipuno at may six-pack abs na lalaki. Hindi na nakapagpigil si Pei Zeng at sumilip na ikinagulat ng dalawang assistant. Kahit nakapatid niya si Pei Zeng, hindi kayang ipagtanggol ni Chen Tzu ang isang traitor. Hindi na kailangan ni Pei Zeng ng maraming paliwanag, isang yakap lang mula kay Cheng Yu ay sapat na para maintindihan ng lahat na plano ito ng kanilang dalawa. Ang pakikipag-engage lang kay Lin Shu ay isang di inaasahang pangyayari. Sinabi nila sa dalawa na itago ang lihim na ito, kundi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng pagsisikap ni Pei Zeng na makabalik sa Wanchuan. Ngunit hindi baghi alam ni Pei Zeng na si Old Zhou ay isang matalinong tao para makaligtas hanggang ngayon. Naghanap muli si Old Zhou kay Zhu Jin at inalok siya ng lahat ng uri ng tukso para tulungan siyang ayusin ang mga kumpidensyal na dokumento na nakuha ni Pei Zeng. Ayaw nang maging utusan ni Zhu Jin ng matandang ito, ngunit binanggit ni Old Zhou na hindi na magiging sa kanya ang maliit na ibon ni Zhu Jin. Ibig sabihin, ang kanari na si Cheng Yu. Siguro, pag-iisipan niya ito. Pag-uwi ni Old Zhou, tinawag niya si Pei Zeng para magbalik tanaw sa kanilang malalim na pagmamahal bilang mag-ama at humingi ng awa. Umiti si Pei Zeng pero tumanggi siya. Ang pangyayaring ito ay nagtulak sa kanya sa sukdulan. Nakipagkita si Old Zhou kay Lin Shu at sinabi na gusto niyang mahanap niya ang isang taong mag-aayos kay Pei Zeng. Siya at si Old Zhou ay nasa iisang bangka, kaya kung bumagsak ang Wanchuan, hindi rin makakataka si Lin Shu. Pumayag si Lin Shu, ngunit nakipagkita rin siya kina Pei Zeng at Cheng Yu. Malinaw niyang sinabi sa kanila kung ano ang kakaharapin ni Pei Zeng kung ilalantad niya si Old Zhou. Sa panig naman niya, ayaw na niyang masangkot pa sa gulo. Magkansela na sila ng kasunduan ng pamilyang Lin at aalis siya ng bansa. Totoong hinangaan ni Pei Zeng ang pagiging kalmado ni Emma Lin. Hindi siya bulag, alam niya kung kailan magsisimula at magtatapos. Lubos din na hinangaan ni Lin Shu sina Cheng Yu at Pei Zeng, binasbasan niya sila at umalis. Ilang araw pagkatapos nito, naghanda si Cheng Yu para sa isang business trip sa Bisheng at binigyan siya ni Pei Zeng ng kanyang credit card. Gusto man ni Pei Zeng na samahan siya, hindi niya magawa dahil sa dami ng kailangan niyang asikasuhin. Mas nag-aalala si Cheng Yu para kay Pei Zeng, ngayon na nailantad na si Old Zhou. Natatakot si Cheng Yu na baka kainin ng matandang Soro ang sarili niyang anak. Oras na para umalis, kaya dinala ni Cheng Yu ang kanyang maleta. Ngunit paglabas niya ng pinto, agad na sumunod si Zhu Jin. Pagkatapos ng ilang sandali, pinuntahan ng assistant si Pei Zeng para itanong si Cheng Yu. Hinahanap niya ito sa airport pero hindi niya ito makita. Agad na alam ni Pei Zeng na may nangyari at lumabas na parang isang bala. Noong gabing iyon, umulan ng malakas, nakasuot si Cheng Yu ng pangkasal na damit at nakatali sa gitna ng kalsada. Ang tanging taong gagawa nito ay si Zhu Jin. Kahit na gusto niyang mamatay, hindi niya ito hahayaan. Gusto lang niyang manatili siyang maliit na kanari na nasa haula. Gusto niyang gawin siyang baldado para hindi na siya mahalin ni Pei Zeng. Nangako siya na aalagaan niya si Cheng Yu habang buhay. Sinabi niya na baka masakit at tumawa ng may kabaliwan, pumasok sa kotse at mabilis na tumakbo patungo kay Cheng Yu. Hindi inaasahan na dumating si Pei Zeng sa isang kotse at hinarap siya. Biglang iniliko ni Zhu Jin ang manibela sa huling sandali at muntik nang mabangga si Cheng Yu. Pagkatapos ay nag-away ang dalawang magkapatid. Gusto ni Pei Zeng na matauhan ang kanyang kapatid, ngunit baliw na si Zhu Jin. Patuloy niyang sinasabi na si Cheng Yu lang ang kailangan niya at gusto niyang patayin ang kanyang pamilya. Pinigilan ito ni Pei Zeng, sinuntok si Zhu Jin ng paulit-ulit at tinanggal ang tali ng kanyang minamahal. Sinabi ni Cheng Yu na hindi alam ni Zhu Jin kung ano ang pag-ibig at kahit na nagpapasalamat siya noon dahil iniligtas ni Zhu Jin ang kanyang emperador, ang kanyang pag-ibig na naging obsession ay nabura ang lahat ng pasasalamat. At ang tanging nararamdaman niya ngayon ay pagkamuhi na hindi mapapatawad. Lumuhod siya, hindi siya naniniwala na mali siya. Ano ang kailangan niyang gawin para mahalin siya ni Cheng Yu? Kung katulad siya ni Pei Zeng, magiging iba kaya ang pakiramdam ni Cheng Yu sa kanya. Sumingit si Pei Zeng at sinabi na wala nang saysay ang anumang sasabihin niya. Hindi na mababago ang ginawa ni Zhu Jin kay Cheng Yu, hindi na pareho ang landas nilang dalawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis at pagkalipas ng isang buwan, si Old Zhou, si Zhu Jin at marami pang iba ay nahatulan. Bukod sa pagsisikap ng lahat, dapat ding banggitin ang tulong ni Evelyn sa pagkakataong ito. Pupunta si Cheng Yu sa ibang bansa sa loob ng isang taon para sa negosyo. Gusto niyang itaas ang kanyang karera sa emperador at lumipat. Hindi pinigilan ni Pei Zeng ang kanyang minamahal na umalis, bagkus ay sinuportahan niya ito ng buo. Hinangaan at binati sila ng lahat sa kanilang relasyon. Bago siya umalis, personal na nagluto si Pei Zeng para kay Cheng Yu, na nagpa-regret kay Cheng Yu na hindi siya naging chef. Sinabi ni Pei Zeng na para lang sa kanya ang luto niya at binigyan pa niya ito ng isang sorpresang regalo. Binuksan ni Cheng Yu ang isang bag na matagal na niyang pinapangarap. Sinabi ni Pei Zeng na ang paglilinis ng shopping cart ng kanyang asawa ay ang pinakamalaking karangalan at mayroon pa siyang isang maliit na bagay sa tabi nito. Nagulat si Cheng Yu, binigyan mo ako ng isang kotse. Kung ito ay maliit na bagay, ano pa ang malaking bagay?
Aaminin natin, nang makilala niya si Pei Zeng, nanalo na siya sa buhay ng 1,000 beses. Tama ba, mga kabayan? Sinubukan ni Cheng Yu ang kotse at nagustuhan niya ito, ngunit napansin niya na mukhang pareho ito sa kotse ni Pei Zeng sa bahay. Sinabi ni Pei Zeng na natural lang na magkapareho ito dahil couple item ito. Ngunit sinabi ni Cheng Yu na kahit na boss siya, hindi siya dapat maging magastos. Umiti si Pei Zeng at sinabi, pakasal ka na lang sa akin at maging manager ko. Nang marinig ito, tinanong ni Cheng Yu kung ito ba ay isang proposal. Ngunit para kay Pei Zeng, hindi siya magpo-propose ng basta-basta. Pagkatapos ay naghintay si Cheng Yu para sa proposal. Ngunit walang nakitang proposal, direkta na lang siyang nakakita ng kasal. Pumasok ang magkasintahan sa isla sa harap ng kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan. Sa wakas, natagpuan din ng Canary ang kaligayahan at kalayaang gusto niya. Happy ending para sa isang magandang pelikula. Salamat sa inyong lahat sa panonood at pagsuporta sa channel. Kita-kita sa susunod na pelikula. Bye-bye!